Isang magandang araw po sa ating lahat mga farmers. Welcome back po dito sa Monticon Channel. At for today's video mga farmers ay share ko sa inyo yung ginagamit kong pataba dito sa aking tanim na ampalaya Mistisa F1. Sa pag-aabono ko nga pala mga ka-farmers, ito po yung tatlong klaseng abono o tatlong klase na anong ginagamit ko. Bali ito po Yara Winner. Yara po lahat ng ginagamit ko para po mabilis matunaw. Ito po Yara Winner, meron siyang numero na 15,920. Ibig sabihin 15% na nitrogen, 9% na phosphorus, tsaka 20% na potassium. At the same time meron pa siyang magnesium, sulfur, boron, manganese at saka po zinc. Ito naman po yung nakahalo ko mga farmers, Yara Liban Nitrabor. Ito naman po calcium siya na meron siyang kasama na boron. At ang kanya naman pong numero ay 15% na nitrogen, 80% na calcium, tsaka 0.3% na boron. Tapos sinahaloan ko rin po dito ng biostimulant po yung mucosing granules. Ayan po, ito po tsura niyan mga farmers. Bali ang ratio niyan mga farmers, 2 kilo nito Yara Winner, tapos 1 kilo Nitrabor, tapos ito 10% lang to. Halimbawa nagtimpla ako ng 10 kilos nitong dalawa, ito 1 kilo lang. Sa kada kagaya nito, halimbawa nagtimpla ako ng 2 kilong Winner, 1 kilong Nitrabor, ang lagay ko noon 300 grams lang. Bali 10% lang po siya ng kabuuan nitong dalawang ito. Ganyan lang po ang lagay ko niyan mga farmers. Hello mga farmers, ito na nga pala yung aking ampalaya at naka 13 pitas na po ako dito. Kung makikita nyo mga farmers, dumidilaw na yung gilid niya, pero ito taas okay pa to, okay lang yan. Ayan po, medyo magubat mga farmers pero marami pa rin siya mga nilalawit na bunga. At last na harvest namin nakakuha kami ng 550 kilos. At good thing, maganda na po ang presyo ng ampalaya ngayon. Last na kuha ng buyer ay 700 per bundle na po mga farmers. Kaya makakabawi na po tayo sa gastos dito sa ating ampalayahan. Bali kahit medyo madilaw na itong gilid, okay pa yan, madami pa itong ibubunga ating ampalaya. At ngayon nga mga farmers ay share ko sa inyo paano ba ako maglagay ng pataba sa namumunga ang ampalaya. Paglalagay ko po ng abono kapag po ang ampalaya namumunga na, ay ano na po, hasik na po yung ginagawa ko, hindi na po drenching dahil marami na po yung ugat ng ating ampalaya. At kung makikita nyo medyo lumiit ang talbos nitong ating mga ampalaya dahil na nakaraan, tilipid natin to sa abono dahil sobrang mura na ampalaya na nakaraan, 100 per bandila. Tapos biglang pagkabagyo biglang umangat, bigla na 450 per bundle, tapos ngayon 700 per bundle na. Kaya nga magbabagsak tayo ng abono para manambalik ang ganda ng ating ampalaya, para maglawit uli siya ng magagandang talbos at saka magbigay ng mga magagandang bunga po mga farmers. Bali ito na yung mixture na abono natin, 2:1 Yara Winner at saka Nitrabor at saka 10% na mucosing granules. Bali ganito lang po ako maglagay ng pataba. Yan, ihasik ko lang yung ganyan. Tapos pagkahasik natin yan mga farmers, didiligan po natin para matunaw yung nilagay natin pataba. Pwede rin naman patubigan nyo muna bago nyo hasikan para basa pa yung lupa.
Pero ako ano na, diretso na ako. Pagkahasik ko ng abono, diretso dilig. Ganyan lang po mga ka-farmers. Medyo magubat na nga pala itong ating ampalayan. Kakabalik ko lang sa duty, bali 9 days ako dun. At hindi ko pa ito nagagrass cutter. Inuna ko yung tanim natin ng sili. And magubat na. Pero okay lang yan, mahalaga malinis yung puno. Ganyan lang po ang papataba ko mga farmers. Kaya po ganito ang ginagawa natin. Dahil po malawak na po ang sakop na ugat ng ating ampalaya. Kapag ganito pong namumunga na. Saka wala naman pong plastic tong ating ampalaya, kaya ganito po ang ating ginagawa. Sinasabog po natin ang abono. So ayan mga farmers, bali tapos na ako maghagis ng abono. At ang nagamit ko dito sa 1.5 puno ko na ampalaya ay 35 kilos po lahat. Bali tatlong templado ko yun na tigsa 10 kilo at saka isang kalahati. Ayan po kung makikita nyo mga farmers, ito na po yung mga abono. Yan mga puti-puting yan, abono na po yan. At ngayon ang susunod natin gagawin mga farmers ay ating didiligan para po matunaw ang abono ng ating ampalaya. Ito po ang ating ampalaya mga farmers, hindi pa po siya nagsasarado. Ayan po, kung mapapansin nyo, nagdilaw yung mga gilid nya. Indikasyon niya na kinulang siya sa pataba. Dahil maganda naman yung ginagamit natin ditong fungicide systemic, tsaka hindi naman masyado nag-uulan. Nung huli ko kasing abono dito, talagang konti lang talaga kasi wala na tayong kinikita. Dahil sa sobrang mura ng ampalaya, tinipid ko na talaga ito. At ngayong mahal na, ay dito na tayo babawi. Medyo madami-dami ang ating nilagay na pataba. Ang interval nga pala ng aking paglalagay ng pataba dito sa ating ampalaya kapag nagbubunga na ay 1 week po. 1 week po ang ating interval ng pagsasabog ng abono. Tapos within 1 week, nakaka-harvest naman tayo ng 2 hanggang 3 beses. Dahil minsan ang ating pagitan ay 1 day lamang, every other day, harvest na tayo. O kaya ang pinakamatagal natin pagitan ay 2 days lang. Nag-harvest na tayo ng ampalaya. Hindi natin masyadong pinapatagal. Dahil gano'n na rin yun. Tsaka pag sobrang taba, hindi rin kunin ng mga buyer, nahihirapan silang ibenta. Ayun po mga farmers. Didiligan naman natin ito. After natin maglagay ng fertilizer mga farmers, ganito yung aking ginagawa. Dinidiligan ko siya ng matunaw yung fertilizer. Bali yung pagdilig ko mga farmers, hindi ko siya pinapasasang maigi dahil baka maagos ng abono. Tagilid kasi itong lupa. Diskarte lang yan. Kung pantay ang lupa, okay lang kahit pasasahan. Pero dito nga, tagilid yung lupa, kaya ano ko muna, minimize yung tubig. Tinutunaw ko muna yung abono bago natin uli balikan. Ayan mga farmers. Muulan na nga pala pero mahina naman ang ulan. Hindi kayang tunawin yung ating abono, kaya
kailangan pa rin natin magpatubig. Kung mapapansin nyo, may linya ng drip pero hindi yan sapat. Napakinabangan lang natin yan nung maliit pa yung ampalya, pero ngayon malago na, hindi over yan. So hanggang dito na lang po mga farmers. At kung bago lang kayo sa aking munting channel, don't forget to like, share, and subscribe para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong video tungkol po sa paggugulay. Muli, ingat po tayong lahat. God bless us all.